Akala ko, ang aking asawa at biyenan ang aking kapamilya, ang aking kanlungan. Ngunit isang araw, narinig ko silang pinag-uusapan ang pagbenta ng bahay na pinaghirapan ng aking mga magulang. Ang bahay na mana ko, na balak kong ipamana sa aking mga anak. Malamig ang dugo ko. Paano nila nagawa iyon? Hindi nila alam, ang bawat sulok ng bahay na iyan ay mayroong nakatagong sikreto na hindi nila makukuha ng ganoon kadali. Nagkamali sila. Ako si Maria, 30 taong gulang. Bago nagsimula ang lahat ng ito, masasabi kong nasa akin na ang lahat ng pinapangarap ng isang babae. Nakatira kami sa isang malaking bahay sa Metro Manila, at ang buhay ko ay halos perpekto, o iyon ang aking buong akala. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago sa isang iglap, sa loob ng isang malamig na silid sa F.E. Gabriel's Medical Center. Nakahiga ako sa higaan para sa aking regular na pagsusuri, habang marahang iginagalaw ng doktor ang isang malamig na aparato sa aking sinapupunan. Siya si Dr. Reyes, ang pinuno ng obstetrics sa ospital at matalik na kaibigan ng aking asawang si Anton. Ang ilaw sa silid ay malabo at tanging ang tunog ng makina at ang tibok ng puso ng aking dinadalang sanggol ang maririnig. Ngunit may kakaiba sa kilos ni Dr. Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala habang nakatingin sa akin. Bigla, itinigil niya ang pagsusuri. Mukhang may problema sa makina, Anton, sabi niya, hindi tumitingin sa aking asawa. Pwede mo bang tawagin sandali ang teknisyan sa labas? Tumango si Anton, hinalikan ako sa noo at lumabas ng silid. Sa sandaling sumarado ang pinto, ang katahimikan ay naging nakakabingi. Mabilis na kumilos si Dr. Reyes. Inilayo niya ang aparato sa aking tiyan, kinuha ang kanyang telepono, at nagtago sa likod ng makina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang may tinatawagan. Idinikit niya ang telepono sa kanyang bibig at bumulong, halos hindi ko na marinig. Tumawag Eve ng pulis ngayon. Binabalak Benz biyanan Bumukas ang pinto. Si Anton. Mabilis na ibinulsa ni Dr. Reyes ang telepono at bumalik sa kanyang upuan na para bang walang nangyari. Ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan paulit-ulit. May binabalak ang biyanan ko. Anong ibig sabihin nito? Anong kasamaan ang kayang gawin ng isang pamilya sa sarili nilang dugo? Ang ngiti sa mukha ni Anton ay tila isang maskara na bigla kong nakita sa unang pagkakataon. Sa pag-uwi namin, dinala ako ng aking isipan sa nakaraan, 5 taon na ang nakalipas. Naalala ko ang araw na ikinasal kami ni Anton de Guzman, isang matagumpay na arkitekto. Ang aming pagmamahalan ay tila isang kwentong isinulat sa mga bituin. 1 taon matapos ang kasal, isinilang ko ang aming panganay, si Marco. Si Marco ang aming mundo. Ngunit mula pagkabata, siya ay sakitin. Maputla ang kanyang balat, at madalas kaming pabalik-balik sa ospital para sa mga simpleng lagnat o ubo na lumalala. Ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Siya ang aking kaligayahan at siya rin ang aking walang hanggang pag-aalala. Naalala ko ang araw ng kanyang kapanganakan sa Manila Central Hospital. Ito ay isang mahirap na panganganak. Halos mamatay ako dahil sa matinding pagdurugo. Ang alaala ng aking pag-aagaw buhay ay naging isang bangungot na laging bumabalik kay Anton. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na niya hahayaang mapahamak ako muli. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang kumot na bumalot sa akin. Ngunit hindi ko alam, ito rin pala ang magiging kulungan ko. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pag-aalala, ang bawat desisyon ay para sa aking kapakanan. O iyon, muli ang aking inakala. Nang malaman ni Anton na buntis ako sa aming pangalawang anak, umiyak siya sa tuwa. Niyakap niya ako ng mahigpit at ipinangako na sa pagkakataong ito, gagawin niya ang lahat upang masiguro ang aking kaligtasan. Iyon ang dahilan kung bakit iginiit niya na sa F.E. Gabriel's Medical Center ako manganak,
ang pinakamahal at pinakapribadong ospital sa buong Metro Manila. Nag-alangan ako dahil sa laki ng gastos, pero ang aking biyenan, si Aling Celia, ay sumang-ayon agad. Ang kalusugan mo at ng sanggol ay ang pinakamahalaga, sabi niya sa akin ng may ngiti. Ang pera ay maaaring kitain muli, ngunit ang buhay ay hindi nabibili. Ang kanyang mga salita ay tila puno ng pagmamahal, ngunit ngayon, habang inaalala ko, may kakaibang lamig sa kanyang tono. Si Aling Celia ay laging may espesyal na pagtingin kay Marco. Ang kanyang pagmamahal ay sobra-sobra, halos nakakasakal. Madalas ko siyang naririnig na bumubuntong hininga habang pinagmamasdan ang apo, bumubulong tungkol sa malas na kapalaran ng bata. Nang malaman niyang magkakaroon na ng kapatid si Marco, ay sinabi siyang hindi ko malimutan. Darating na ang isang kapatid na magpapasa ng pasanin, bulong niya, habang hinahaplos ang buhok ni Marco. Hindi ko iyon naintindihan noon. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas istrikto si Anton sa aking kalusugan. Siya mismo ang pumipili ng aking pagkain. Pinipilit niya akong uminom ng iba't ibang bitamina na siya mismo ang bumibili. Isang gabi, nakita ko siyang may inihahalong isang pulbos na walang tatak sa aking gatas. Nang tanungin ko kung ano iyon, nagulat siya. Itinago niya ito agad at mumiti ng pilit. Pulbos ito para sa sakit ng ulo, pagsisinungaling niya. Isang halo-halong kaligayahan at di maipaliwanag na pagkabalisa ang nararamdaman ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka dala lang ito ng aking pagbubuntis, ng mga hormon na nagbabago sa aking katawan. Pinili kong magtiwala dahil iyon ang pinakamadaling gawin. Ang unang beses na dinala ako ni Anton sa Gabriel's Medical Center ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang ospital ay parang isang palasyo ng salamin, malinis, makintab at tahimik. Ngunit ang sterile luxury dito ay pakiramdam na malayo at nakakabigla. Doon ko unang nakilala si Dr. Reyes. Sa likod ng kanyang palakaibigang ngiti, may mga matatalim na tingin siyang ipinupukol sa akin, na para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Ang mga senyales ay naroon na pala lahat. Ang mga kutob, ang mga maliliit na detalye na hindi ko pinansin. Ang pagmamahal na ipinapakita nila ay isang perpektong tabing para sa isang madilim na balak. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, ang bawat piraso ng alaala ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang aking pamilya, ang aking tahanan, ay hindi pala isang kanlungan. Ito ay isang bitag. Pagkatapos ng araw na iyon sa ospital, sinubukan kong maging kalmado. Kailangan kong malaman ang katotohanan, ngunit kailangan kong mag-ingat. Sa aming pag-uwi, nagkunwari akong walang narinig. Habang nagmamaneho si Anton, tinanong ko siya sa paraang natural at banayad. Ano nga palang sinasabi ni Dr. Reyes kanina? Parang may kausap siya sa telepono nang pumasok ka. Ang kanyang pagsagot ay perpekto, walang bahid ng pagkataranta. Wala iyon. Kausap niya lang siguro ang sarili niya, o baka may emergency case sa ibang silid. Alam mo na, sa isang malaking ospital. Ngunit may isang bagay na hindi niya naitago. Nang banggitin ko ang mga salitang pamilya ng asawa, nakita ko ang panandaliang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa manibela. Isang segundo lang iyon, pero sapat na para sa akin. Doon ko naintindihan, ang perpektong kasinungalingan ang pinakadakilang ebidensya ng pagkakasala. Kung walang itinatago, bakit kailangan pang magpaliwanag ng ganoon ka-perfect? Kinabukasan, gumawa ako ng dahilan. Sinabi kong kailangan kong bisitahin ang aking lola sa probinsya na may sakit. Ito ang tanging paraan para makatakas ako sa kanilang mga mapagmasid na mata. Ngunit hindi sa probinsya ang aking tunay na patutunguhan. Lihim akong nakipagkita sa isang maliit na kapihan sa aking matalik na kaibigan, si Attorney Clara. Pagkaupo ko pa lang sa harap niya, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Humagulgol ako, inilabas ang lahat ng takot at pagkalito na kinimkim ko. Ikinuwento ko ang lahat, mula sa mga kakaibang kilos ni Anton at Aling Celia, hanggang sa narinig kong usapan sa telepono ni Dr. Reyes. Nakikinig si Clara na may seryosong mukha,
isang matalas na pagtuon ng isang abogado na sinusuri ang isang kaso. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Maria, sabi niya sa mahinang boses, hindi ito simpleng problema sa pamilya. Ito ay isang organisadong kriminal na sabuatan at nasa matinding panganib ka. Siya ang unang nagbigay ng pangalan sa aking takot. Iminungkahi niya ang isang teorya na nagpabagsak sa aking mundo. Ang kapatid na tagapagligtas. Posible, sabi niya, na si Marco ay may malubhang sakit na itinatago nila sa iyo. At ang sanggol sa iyong sinapupunan gagamitin nila siya para iligtas si Marco. Ang ideya na ang isang bata ay ipapanganak para lamang maging gamot para sa isa pa ay kasuklam-suklam. Bigla kong naalala. Si Aling Celia ang laging nag-iingat ng lahat ng medical records ni Marco. Dinadala niya ang bata sa isang pribadong klinika lamang, na pag-aari daw ng isang kaibigan ng pamilya. Hahanap ako ng paraan, pangako ni Clara, para makuha ang tunay na medical records ni Marco. Sa ngayon, kailangan mong bumalik sa kanila. Kailangan mong magkunwari. Bumalik ka sa iyong ginintuang kulungan at gampanan ang papel ng isang asawang walang alam at nagtitiwala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Hindi na ako nag-iisa. Kaya't nagbalik ako sa aming mansyon, sa aking ginintuang kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako isang inosenteng tupa. Ako'y isang ina na may plano, may pag-asa, at may kaalyado. Ang aking laban ay nagsisimula pa lamang, at handa akong gawin ang lahat para sa aking mga anak. Mga kababayan, ano kaya ang susunod na hakbang ni Maria? Paano niya kaya haharapin ang mga kasinungalingan sa loob ng sarili niyang tahanan? At ano ang tunay na kondisyon ni Marco? Patuloy nating tuklasin ang nakakapanindig balahibong kwento ni Maria sa susunod na bahagi. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-share sa inyong mga mahal sa buhay para hindi ninyo mapalampas ang iba pang kapanapanabik na mga kwento. Ibahagi rin ang inyong saloobin sa comment section. Ano kaya ang inyong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan ni Maria? Naghihintay kami ng inyong mga insight, mga kababayan. Bumalik ako sa bahay na parang isang espiya sa sarili kong buhay. Ang bawat ngiti ko kay Anton at ang bawat magalang na tango kay Aling Celia ay may bigat ng isang malaking kasinungalingan. Pakiramdam ko ay parang naglalakad ako sa isang minahan, kung saan ang isang maling hakbang ay maaaring sumira sa lahat. Sinimulan kong pagmasdan ang lahat. Ang aking atensyon ay napunta sa mga gamot na ipinapainom ni Aling Celia kay Marco araw-araw. Sabi niya, ito ay mga custom-blended herbal remedies, mga natural na lunas mula sa isang tanyag na manggagamot. Ngunit hindi niya kailanman ipinakita sa akin ang reseta o sinabi ang pangalan ng doktor. Isang hapon, habang wala si Aling Celia, pumasok ako sa kusina. Kinuha ko ang latak ng pinakuluang halamang gamot na iniwan niya. Kinuhaan ko ito ng litrato, bawat anggulo, bawat dahon at sanga, at ipinadala ko kay Clara para ipasuri sa isang eksperto. Sinubukan kong gumawa ng sarili kong hakbang. Nakiusap ako kay Anton na dalhin si Marco sa Children's Ward para sa isang kumpletong pagsusuri. Matagal na rin siyang hindi nagkakaroon ng comprehensive exam, pangangatwiran ko. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nagalit. Ang mga malalaking ospital ay masikip at puno ng mikrobyo, matigas niyang sabi. Magtiwala ka na lang kay Mama. Doon ko naintindihan, takot siyang malaman ko ang katotohanan. Hindi ako sumuko. Nagplano ako ng isa pang paraan. Niyaya ko si Marco na mamasyal sa zoo. Ang plano ko ay dumaan sa isang ospital at magkunwaring biglang sumakit ang tiyan ng bata. Ngunit sa umaga ng aming naka-schedule na pag-alis, biglang nagkasakit si Aling Celia. Kinansela ang aming lakad. Alam kong hindi ito nagkataon lang. Nabasa niya ang aking plano. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kadiliman, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Clara.
Maria, ang mga litratong pinadala mo ay hindi supplement. Immunosuppressants ang mga ito. Mga gamot na pampahina ng immune system. Pigilan mo siyang inumin ang mga ito. Gumuho ang aking mundo. Ang anak ko, ang aking maliit na Marco, ay pinapainom ng gamot para humina ang kanyang katawan. Para ano? Para kapag dumating ang sanggol, mas madaling tanggapin ng kanyang katawan ang kahit anong kukunin mula sa kapatid niya. Ang teorya ay naging isang masakit na katotohanan. Ang pighati sa aking dibdib ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan, isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kailangan ko ng isang tao sa loob ng bahay. Isang taong makakakuha ng ebidensya na hindi nila mapapasubalian. Kinumbinsi ko sina Anton at Aling Celia na kumuha ng isang pribadong English tutor para kay Marco. Para daw malibang ang bata. Pumayag sila, walang kamalay-malay sa aking tunay na motibo. Nakipag-ugnayan si Clara sa kanyang pinsan, si Laura, isang rehistradong nurse na may matinding pakiramdam ng hustisya. Si Laura ang magpapanggap na tutor. Madali niyang nakuha ang tiwala ni Aling Celia sa panayam. Ang bitag ay naihanda na. Ang kailangan na lang ay hintayin ang tamang pagkakataon. Si Laura, ang nurse na nagpanggap na tutor, ay nagsimula na sa kanyang trabaho. Sa mga unang araw, buong giliw niyang ninais na mapalapit kay Marco. Nagdala siya ng mga laruan at aklat, at sa bawat pagbisita, unti-unting lumabas ang dating masiglang Marco. Ang aking anak, na dati ay laging tahimik at malungkutin, ay nagsimulang tumawa at makipag-usap kay Laura. Ang kanilang koneksyon ay mabilis na nabuo at ang aking puso ay napuno ng pag-asa. Sa wakas, isang kaibigan para kay Marco at isang kasabwat para sa akin, ang aming plano ay simple at maingat na binuo. Gagamitin ni Laura ang ideya ng isang e-science project upang makakuha ng kaunting sample ng dugo ni Marco. Kailangan lang namin ng isang patak na magpapaliwanag sa misteryo ng kanyang sakit. Ngunit sa araw na sana ay isasagawa na nila ang munting proyekto, biglang bumalik ng maaga si Aling Celia. Nagkunwari siyang masama ang kanyang pakiramdam at agad na kinansela ang aralin. Ang aming pagkakataon ay lumipas na naman. Ang pagkaantala na iyon ay nagpaliwanag sa akin ng isang bagay. Hindi sapat ang mga kutob at hinala. Hindi sapat ang mga litrato ng gamot. Kailangan ko ng kumpirmasyon, isang direkta at walang duda na katotohanan. Kailangan kong makausap si Dr. Reyes, nang kamilang dalawa, sa isang lugar na hindi kami maririnig. At mayroon lang isang paraan para makapasok ako sa F.E. Gabriel's Medical Center nang walang pagdududa. Kinabukasan, hinintay kong makatulog si Anton. Ang kanyang hininga ay malalim at regular. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama, ang bawat galaw ay maingat, parang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Bumaba ako sa kusina, ang lamig ng sahig ay humahaplos sa aking mga paa. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinuha ko ang isang maliit na kutsilyo mula sa drawer. Alam kong ito ang pinakamapanganib na bahagi ng aking plano. Hindi ko ito kailanman inisip na gagawin ko sa sarili ko. Ngunit para sa aking mga anak, handa akong gawin ang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at dahan-dahang ginupit ang aking binti. Hindi ito malalim, sapat lang upang magdugo ng marami. Ang hapdi ay matindi, ngunit mas matindi ang hapdi sa aking puso. Iyon ang presyo ng katotohanan. Agad akong umakyat pabalik sa silid. Ginising ko si Anton. Ang aking boses ay puno ng gulat at takot na halos hindi ko na kailangan pekehin. Anton, tulong! Nahulog ako sa hagdan. Dinudugo ako ng sobra. Nagising siya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang kanyang pagkataranta ay totoo, hindi peke. Binuhat niya ako. Ang kanyang bisig ay mahigpit. Pinatakbo niya ang kotse, halos liparin namin ang kalsada patungo sa F.E. Gabriel's Medical Center. Si Dr. Reyes.
Tawagin ninyo si Dr. Reyes, sigaw niya sa mga nurse pagdating namin sa emergency room. Si Dr. Reyes, na nakaduty pa, ay mabilis na lumapit. Nakita ko ang isang mabilis na pagkurap ng gulat sa kanyang mga mata nang makita niya ako, ngunit agad itong napalitan ng isang propesyonal na ekspresyon. Sininyasan niya ang mga nurse na dalhin ako sa isang silid gamutan, ngunit mariin niyang pinigilan si Anton sa pagpasok. Sa loob ng silid, habang nililinis at binibigyan ng benda ang aking sugat, sumeryoso ang mukha ni Dr. Reyes. "Maria, bakit mo ito ginawa?" tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala at galit. "Kailangan kong malaman ang lahat," sabi ko, ang aking tinig ay matatag. "Sabihin mo sa akin ang totoo, doktor. Lahat-lahat." Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko at pagod. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagong determinasyon. "Maria, hindi lang ang sanggol ang gusto nila. Gusto ka rin nilang patayin." Ang kanyang mga salita ay parang isang martilyo na humampas sa aking ulo. Gusto nila akong patayin. Para ano? Ang kanilang plano, patuloy ni Dr. Reyes, ang kanyang boses ay mas mahina na, ay gumawa ng isang tragic medical accident sa operating table pagkatapos mong manganak. Maaaring matinding pagdurugo na hindi makontrol o isang malubhang allergic reaction sa anesthesia. Ang lahat ay idedeklara bilang isang medikal na aksidente, hindi ko naisip na magagawa nila iyon. Pagkatapos, sabi niya, kukunin nila ang sanggol para kunin ang bone marrow, at pagkatapos, ikaw ay mawawala na. Ang aking biyenan, ang aking asawa, ang aking sariling pamilya. Ipinagpatuloy ni Dr. Reyes. "Anton, bumili siya ng isang napakalaking life insurance policy para sa iyo. 800 milyon. Siya ang tanging benepisyaryo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit na. Ang pera. Ang sakit ni Marco. Ang kapatid na tagapagligtas. Ang pagpatay. Hindi lang siya sakim. Isa siyang halimaw na nagkukubli sa maskara ng anghel. At hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito," bulong ni Dr. Reyes, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Ang dating asawa ni Anton ganito rin ang nangyari. Tinangka rin niyang gawin ito sa kanya. Natahimik ako noon, Maria. Duwag ako. Maraming taon akong nabuhay sa bigat ng pagkakasala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang mangyari pa iyon. Ang bigat ng lahat ng impormasyon ay biglang bumagsak sa akin. Ang aking mga mata ay unti-unting lumabo, at ang huling nakita ko ay ang nag-aalalang mukha ni Dr. Reyes, bago ako tuluyang mawala ng malay. Nagising ako sa isang puting kama sa ospital. Sa tabi ko, si Anton. Ang kanyang mukha ay gihili, ang kanyang mga mata ay pula, at siya ay nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit habang tinitignan ko siya, nakita ko ang kanyang tunay na mukha, isang halimaw na nakasuot ng perpektong maskara. Sumenya si Dr. Reyes sa akin, isang lihim na tingin. Sa kanyang mga mata, sinabi niya na ligtas ako, pansamantala, sa ospital, sa ilalim ng kanyang espesyal na pangangalaga. Ang pakiramdam ng takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ako nag-iisa. Mayroon akong Dr. Reyes, si Atty. Clara, at si Laura. Ang laban ko ay hindi na mag-isa. Ito ay nagsisimula pa lang. Ang aking silid sa ospital, ang dati isang lugar ng paghihirap, ay naging sentro ng aming lihim na operasyon. Sa mga susunod na araw, ito ang naging secret command center para sa Operation Sunrise, ang pangalan ng aming plano upang ilantad ang kasamaan ni na Anton at Aling Celia. Magkakasama kaming tatlo, ako, si Atty. Clara, at Dr. Reyes, na detalyadong bumuo ng bawat hakbang, bawat galaw at bawat salita. Ang bawat sandali ay mahalaga, at ang bawat desisyon ay maaaring magpasya sa aming kapalaran. Patuloy akong nagkunwari. Sa harap ni Anton, ipinakita ko ang isang mahina at takot na asawa, na tila hindi pa rin nakakabangon sa nangyaring pagkahulog.
Nagkunwari akong natataranta, nagpapakita ng pag-aalala sa bawat maliliit na kirot na aking nararamdaman, lalo na dahil sa aking pagbubuntis. Sa isang sandali, habang magkasama kami sa silid, nagbigay ako ng isang suhestyon na tila nagmumula sa aking matinding takot para sa aking sarili at sa aking anak. Anton, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig ng bahagya. Hindi ba mas magiging ligtas kung magpakseksyon na lang ako? Ang pakiramdam ko ay masyadong mahina at baka may mangyari sa sanggol. Ang aking suhestyon ay nagpaliwanag sa kanyang mukha. Isang ngiti ang lumitaw. Tila nasiyahan siya sa ideya. Mahal ko, pinag-usapan na nga namin iyan ni Mama, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng kasinungalingan. At si Dr. Reyes ay pumili na ng pinakamagandang araw at oras para sa operasyon mo. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo at ng ating anak. Ang kanyang pagtanggap ay isang malaking bahagi ng aming plano. Sa aking isipan, alam kong ang kanyang kikaligtasan ay ang pagkakataon nilang patayin ako at kuhanin si Sofia. Samantala, sa labas ng ospital, kumilos si Atty. Clara ng mabilis at tahimik. Kinuha niya si Mang Pedro, isang matandang detective na nagretiro na sa NBI, ngunit kilala pa rin sa kanyang husay at karanasan. Ang kanyang misyon ay simple ngunit kritikal. Kolektahin ang lahat ng ebidensya na magpapako kina Anton at Aling Celia sa kanilang balak. Kailangan ni Mang Pedro ang bank statements ni na Anton at Aling Celia upang makita ang mga malalaking transaksyon na hindi maipaliwanag. Kailangan din niya ang kanilang call logs upang makita kung sino ang kanilang madalas nakausap at ang travel records kung sakaling may tinago silang mga paglalakbay. Higit sa lahat, kailangan niya ang lahat ng detalye tungkol sa aking life insurance policy. Bawat piraso ng impormasyon ay mahalaga, bawat detalye ay magsisilbing bahagi ng aming sandata laban sa kanila. Samantala, si Dr. Reyes, mula sa loob ng ospital, ay nagsimulang gumalaw sa loob ng bulok na sistema. Alam niyang kailangan niyang makakuha ng kopya ng orihinal na medical records ni Marco, na matyagang itinatago sa opisina ng ama ni Anton, ang direktor mismo ng ospital. Kailangan din niyang malaman ang pagkakakilanlan ng auxiliary team ni Aling Celia, ang mga doktor at nurse na kasabwat nila sa kanilang balak, lalo na ang anesthesiologist na siyang gaganap ng mahalagang papel sa aking humanoid medical accident. Lihim ding inihanda ni Dr. Reyes ang kanyang sariling rapid response team, isang grupo ng mga doktor at nurse na kanyang pinagkakatiwalaan ng buong puso. Hindi niya ibinunyag ang lahat ng detalye ng aming plano sa kanila, ngunit sinabi niya sa kanila na maghanda para sa isang komplikado at kritikal na emergency. Kailangan niyang magkaroon ng backup ng mga taong handang kumilos sa sandaling magsimula ang lahat. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, ngunit puno ng determinasyon. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa aking silid, dumating si Anton. May dala siyang isang folder. Mahal ko, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng kasinungalingan. Narito ang mga papeles para sa isang mamahaling bagong townhouse sa isang eksklusibong gated community. Ito ay nakapangalan na sa iyo, Maria. Regalo ko ito para sa iyo at sa mga bata, pagkatapos mong manganak. Sa sandaling iyon, habang tinitignan ko ang mga papeles at ang peking ngiti sa kanyang mukha, alam kong ito ang kanyang huling suhol. Ito ang kanyang huling pagtatangka na balutin ako sa ilusyon ng isang magandang buhay bago niya ako patayin. Ito ang kanyang huling pagtatangka na bilhin ang aking katahimikan. Niyakap ko siya, ang aking pag-arte ay walang kapintasan. Nagkunwari akong isang masayang asawa, nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Ngunit sa loob ko, ang aking puso ay kasing lamig ng bato. Ang bawat hawak niya ay nakakadiri. Ang bawat salita niya ay lason. Hindi niya alam na ang maliit na tupa na hawak niya ay hindi na inosente. Ang kanyang inosenteng asawa ay matagal nang namatay. Naghihintay siya, naghihintay para sa araw na ihuhubad niya ang kanyang balabal ng pagkukunwari at ilalabas ang mga pangil ng isang nasugatang lobo. Ang bawat oras na lumilipas ay masakit.
Ang bawat ngiti na ibinabato ko sa kanila ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pagduduwal. Ngunit kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong maging matapang. Para kay Marco, para sa aking hindi pa isinisilang na anak, para sa aking sarili. Ang kanilang pagbagsak ay hindi magtatagal. Ang mga araw na lumipas sa ospital ay mabigat, bawat sandali ay tila isang palaso na tumatagos sa aking dibdib. Ngunit sa likod ng aking maskara ng kahinaan, isang nag-aalab na apoy ng galit at determinasyon ang lumalaki. Ang huling yugto ng T-Operation Sunrise ay dapat ng bilisan. Isang hapon, habang ako ay nagpapahinga, dumating si Atty. Clara. Ang kanyang mukha ay seryoso, at sa kanyang kamay ay maihawak siyang isang maliit na VTP drive. Hindi niya kailangang magsalita. Alam kong naroon na ang katotohanan. Maria, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Narito ang lahat ng ebidensya mula kay Mang Pedro. Isinaksak niya ang USB sa kanyang tablet at ipinakita sa akin ang mga bank statements nina Anton at Aling Celia. Nakita ko ang sunod-sunod na malalaking transfers sa isang key health consulting firm sa Hong Kong, mga halagang hindi maipaliwanag. Mayroon ding mga record ng malalaking cash withdrawals na libu-libong piso. Ang kanilang kasakiman ay walang hanggan. Pagkatapos, inilabas niya ang isang dokumento. Ito, sabi niya, ang kopya ng iyong life insurance policy. Halos hindi ako makahinga nang makita ko ang mga numero. 800 milyon. Si Anton ang tanging benepisyaryo. Ang mas masakit, binili ito ilang araw lamang matapos kong sabihin sa kanya na ako'y buntis sa pangalawang pagkakataon. Ang aking buhay at ang buhay ng aking hindi pa isinisilang na anak ay tinasa sa malamig, matitigas na numero. Ito ay hindi lamang isang patakaran. Ito ay isang kontrata ng kamatayan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. May nakuha pa si Mang Pedro, sabi ni Atty. Clara, ang kanyang tinig ay nag-aalangan. Sa loob ng kotse ni Anton. Pinindot niya ang play sa kanyang tablet. Isang recording. Narinig ko ang boses ni Anton, lasing, nagmamayabang sa kanyang mga kaibigan. Kita niyo kung paano ko ginagawa. Si Maria, matamis pero lubhang hangal. Pinirmahan ang 800 milyong insurance policy nang walang pag-iisip. Sinabihan ko siyang kailangan natin ng isa pang anak para iligtas si Marco at masaya naman siyang ginawa. Ganyan ang mga babae. Bigyan mo lang ng kaunting tamis, kaunting romansa at makokontrol mo ang kanilang buong mundo. Isang nanginginig na hininga ang lumabas sa aking mga labi. Ang kanyang pagmamayabang ay nagpaalala sa akin ng bawat matamis na salita, bawat haplos, bawat pangako. Lahat ay kasinungalingan. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Aling Celia. Malamig, matalim at puno ng kasamaan. Siguraduhin mong walang mali. Ang babaeng iyon mukhang kakaiba lately. Huwag mong hayaang masira ang lahat sa huling sandali. Pagkatapos nito, magkakaroon na si Marco ng transplant at magkakaroon ka ng pera. Makapagsisimula na tayo ng bagong buhay. At muling sumagot si Anton, puno ng pagmamayabang na ngayon ay tila nakakadiri. Alam ko, nanay. Hindi siya kailanman maghihinala. Akala pa rin niya ako ang pinakamamahal na asawa sa mundo. Napakahangal niya. Ang mga salita ni Anton ay parang 1,000 karayom na mailason na tumusok sa aking puso. Ang bawat salita ay sumira sa bawat alaala ng pagmamahal. Ang lahat ng pagmamahal, ang bawat huling piraso ng pag-asa na sana ay may kabutihan pa rin sa kanya, ay nawasak. Wala na kailanman ang pagmamahal. Ni isang piraso. Ang pighati ay napalitan ng isang malamig at puro na galit. Hindi na ako umiiyak ng kalungkutan kundi ng purong galit. Hindi pa natatapos ang lahat. Dumating si Dr. Reyes, may dalang folder. Maria, nakuha ko na ang orihinal na medical records ni Marco mula sa opisina ng ama ni Anton. Kinumpirma nito na si Marco ay may severe beta thalassemia,
isang malubhang sakit na nagpapaliwanag sa kanyang panghihina. Kasama rin sa folder ang isang peking dokumento mula sa isang Isham Medical Ethics Committee na nagsasaad na ang stem cell transplant mula sa kapatid na may kaparehong VEFI ay ang nag-iisa at agarang paraan upang mailigtas si Marco. Ang lahat ng iyon ay nagpapatunay sa kanilang walang awang plano. At ito ang listahan ng auxiliary team ni Aling Celia, patuloy ni Dr. Reyes, ipinapakita ang isa pang papel. Si Dr. Garcia, ang kanilang anesthesiologist. May kasaysayan siya ng propesyonal na maling pag-ugali, ngunit laging pinoprotektahan ng ama ni Anton. Si Dr. Garcia, ang aking tagapagpatay. Siya ang gagamitin nila upang tapusin ang aking buhay. Nagtaas ako ng tingin kina Atty. Clara at Dr. Reyes. Ang aking boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na hindi ko akalaing mayroon ako. Hindi, sabi ko. Hindi iyon sapat. Hindi lang ako gusto kong makulong sila. Gusto kong sirain sila. Gusto kong malaman ng buong mundo ang kanilang tunay na mukha. Ang aking desisyon ay buo na. Tumingin ako kay Dr. Reyes. Maaari mo bang lihim na lagyan ng mga microkamera ang silid operahan at ang recovery room? Gusto kong i-stream live ang lahat, mula sa sandaling magsimula ang kanilang balak hanggang sa may lantad sila. Direkta sa dindi, sa SE, at sa isang encrypted channel na bubuin ni Atty. Clara. Pagkatapos, tumingin ako kay Atty. Clara. Makipag-ugnayan ka sa mga pinagkakatiwalaang mamamahayag. Sabihin mong maghanda sila para sa isang press conference na magpapayanig sa syudad, ngunit huwag kang magbibigay ng anumang detalye. Gusto kong maging isang sorpresa ang lahat. Ang kanilang pagbagsak ay dapat na maging isang aral sa lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa nagbabagong kulay ng kalangitan. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Sa dulang ito, ako ang magiging direktor, at ang huling kurtina ay magiging kahanga-hanga. Walang awa. Ang pagmamahal ay patay na. Ang tanging natitira ay ang nag-aapoy na layunin. Hindi lang ako magbubunyag ng kanyang mga krimen. Sisirain ko siya. Kukunin ko ang lahat ng kanyang minimithi. Pera, katayuan, kalayaan. Babayaran niya ang pinakamataas na presyo para sa kanyang pagtataksil. Kung QSC JC Gift Tigeglon isabi CD, upang malaman ko na may mga kaibigan pa rin akong kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi ng aking kwento. Ipagpatuloy natin ang paghahanap ng hustisya, mga kababayan, at saksihan ang huling kabanata ng larong ito kung saan ang pagtataksil ay sasalubungi ng kaparusahan. Huwag ninyong palampasin ang huling bahagi kung saan malalaman natin kung paano nagwakas ang lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang mga huling araw bago ang operasyon ay tila isang walang katapusang paghihintay. Sa bawat pagliwanag ng umaga, lalong lumalalim ang aking galit, ngunit kasabay nito, lalo akong nagiging kalmado. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong marinig mula kay Anton ang katotohanan, hindi tungkol sa plano niya, kundi tungkol sa akin, tungkol sa aming pagmamahalan. Gusto kong malaman kung mayroon ba siyang kahit kaunting pagmamahal sa akin, o kung ako lang ay isang kasangkapan, isang manikan na kanyang ginamit mula pa sa simula. Sa mga araw na iyon, mas lalo kong ipinakita kay Anton ang aking kahinaan. Nagpakita ako ng labis na pagdepende sa kanya, sa bawat maliliit na bagay. Tatanungin ko siya ng mga walang kwentang tanong, at ako naman ay magpapanggap na nahihirapan sa bawat galaw. Isang gabi, habang hinahaplos niya ang aking buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng peking pag-aalala, nagtanong ako. Anton, mahina kong sabi, ang aking tinig ay puno ng hinanakit na halos hindi ko na kailangang pekehin. Ipinapangako mo bang lagi kang nasa tabi namin, sa akin at sa ating mga anak, sa hirap at ginhawa? Buong pagmamayabang siyang umiti, kumbinsido na nasa kanyang palad na ako.
Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay, na para bang wala akong kakayahang basahin ang kasinungalingan sa kanyang likod. Ikaw at ang mga bata ang lahat ng mayroon ako, Maria. Ang kanyang matamis na kasinungalingan ay lumabas mula sa kanyang bibig. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Ang pamilya ang pinakamahalaga at kayo ang aking buhay. Ang kanyang mga salita ay tila honey, ngunit sa aking pandinig, ito ay lason. Hindi ako sumuko. Kailangan kong hukayin pa ang katotohanan. Kinabukasan, habang magkasama kami, nagkunwari akong mausisa. Anton, tanong ko, sa dami ng mga babaeng maganda, matalino, at matagumpay dyan, bakit ako ang pinili mo? Bakit ako ang pinakasalan mo? Ang kanyang sagot ay nagpalubog sa akin sa kalaliman ng kawalan, isang katotohanan na mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak na hindi niya maitago. Dahil ikaw ay inosente, Maria. Mahal ko ang iyong dalisay, matamis na inosente. Sa iyo, naramdaman ko ang kapayapaan. Hindi ko kailangan maging alerto. Hindi ko kailangan maglaro ng mga laro tulad ng ibang babae. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang labi. Ang pagpapakasal sa isang babaeng masyadong matalino, masyadong matalas. Nakakapagod. Kailangan ko ng isang babaeng madaling kontrolin, isang babaeng hindi magtatanong, isang babaeng susunod sa akin. Ang kanyang mga salita ay parang isang kutsilyo na humiwa sa aking puso, ngunit hindi na ako umiyak. Ang mga luha ay matagal nang natuyo. Napagtanto ko na hindi niya ako kailanman minahal. Gusto niya lang ako dahil madali akong manipulahin, isang manika, isang magandang bagay na madaling hawakan at utusan. Para sa kanya, ako ay isang walang saysay na nilalang, isang walking incubator, at isang living insurance policy. Ngunit ang huling dagok ay hindi pa natatapos. Nang gabing iyon, habang tahimik akong naghihintay sa aking silid, tumawag si Atty. Clara. Ang kanyang boses ay seryoso. Maria, sabi niya, may huling ebidensya pa si Mang Pedro. Kailangan mong makita ito. Ipinadala niya sa akin ang isang video. Ito ay lihim na nakuha mula sa isang security camera sa isang high-end bar, isang lugar kung saan madalas pumunta si Anton. Nandoon si Anton, lasing na lasing, at muling nagmamayabang sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mukha ay hubad na hubad sa kasamaan. Kita niyo kung paano ko ginagawa, ang boses niya, puno ng kapalaluan, halos nakakadiri. Si Maria, matamis pero lubhang hangal. Pinirmahan ang 800 milyong insurance policy ng walang pag-iisip. Sinabihan ko siyang kailangan natin ng isa pang anak para iligtas si Marco, at masaya naman siyang ginawa. Ganyan ang mga babae. Bigyan mo lang ng kaunting tamis, kaunting romansa, at makokontrol mo ang kanilang buong mundo. Isang kaibigan ang nagtanong, ang kanyang boses ay tila may pagdududa. Pero wala kang anumang nararamdaman para sa kanya? Siya ang asawa mo at malapit nang magkaroon ng pangalawang anak mo. Tumawa si Anton, isang mabangis, pangit na tunog na umalingaw-ngao sa aking silid. Nararamdaman? Hindi mo maaaring i-cash ang nararamdaman sa bangko. Para sa akin, ang mga babae ay. Matapos ang ilang araw sa ospital, ako ay pinalabas na. Sinalubong ako ni na Anton at Aling Celia na may ngiti sa mga labi, nagpapanggap na nag-aalala at masaya sa aking paggaling. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa, hindi dahil sa aking kalusugan, kundi dahil sa nalalapit na katuparan ng kanilang madilim na balak. Patuloy akong gumanap sa aking papel. Nagkunwari akong mahina, medyo natatakot pa rin sa panganganak, at sa bawat galaw ko ay tila humihingi ako ng tulong at gabay sa kanila. Anton, Mama, sabi ko, ang aking boses ay malumanay ngunit puno ng pag-aalala. Sana ay makahanap tayo ng isang astrologo o isang taong marunong bumasa ng mga bituin. Gusto kong pumili tayo ng isang mapalad na araw at oras para sa C-section. Para mas maging ligtas ang lahat, para sa akin at sa ating magiging anak. Alam kong ang mungkahi kong ito ay tatanggapin ni Aling Celia.
Ang kanyang paniniwala sa spiritualismo at mga pamahiin ay mas malalim pa kaysa sa kanyang pagmamahal sa akin. Nagliwanag ang mukha ni Aling Celia. Magandang ideya iyan, Maria, masigla niyang sabi. Hayaan mo, kakausapin ko ang aking spiritual advisor. Siya ang pipili ng ginintuang sandali para isilang ang ating apo, si Sofia. Ito ang magsisiguro ng isang magandang kinabukasan para sa kanya. Ang kanyang mga salita ay tila punong-puno ng pagmamahal, ngunit sa aking pandinig, ito ay tunog ng pagpaplano ng isang kasamaan. Alam ko na ang kanyang ginintuang sandali ay ang araw at oras na matagal na nilang napili para sa aking pagbagsak. Ito ang araw na inakala nilang sila ang magwawagi, ngunit sa katotohanan, ito ang simula ng kanilang katapusan. Hindi nagtagal, bumalik si Aling Celia. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan habang ipinapakita niya ang isang detalyadong astrological chart. Perpekto. Perpekto ang araw at oras na ito, sabi niya. Ang petsa at oras na matagal na nilang inihanda ay kinumpirma na. Nagkunwari akong labis na natutuwa, niyakap ko si Aling Celia ng mahigpit at pinasalamatan siya sa kanyang pagmamahal. Ang aking puso ay tila isang yelo, ngunit ang aking panlabas na anyo ay nagpapakita ng isang masayang asawa at ina. Sa likod ng mga eksena, mabilis na kumilos si Dr. Reyes. Natapos niya ang paglalagay ng mga microcameras sa loob ng silid operahan at sa recovery room. Ang mga maliliit na lens ay halos hindi nakikita, ngunit ang kanilang kakayahan ay napakalaki. Ang mga signal ay direktang ipinadala sa Secret Command Hub ni Atchungi Clara na matatagpuan sa isang ligtas na lokasyon. Mula doon, ang mga footage ay ibabahagi sa NB, sa SE, at sa isang naka-encrypt na channel na inihanda para sa mga mapagkakatiwalaang mamamahayag. Ang bawat galaw sa operating table, ang bawat salita, ang bawat pagtatangka sa aking buhay ay makikita ng lahat. Si Atchuri Clara naman ay mayroon ng nakahandang e-criminal complaint at emergency arrest warrants inapirmado at selyado. Ang mga dokumento ay handa ng gamitin. Sa sandaling magbigay kami ng senyal mula sa EC, lahat ay i-activate, sabi niya sa aming huling pagpupulong. Hindi sila makakatakas. Si Mang Pedro, ang aming pribadong investigador, ay natapos din ang kanyang huling misyon. Matagumpay niyang nahanap at nakausap ang dating asawa ni Anton. Matapos ipakita sa kanya ang mga ebidensya ng kalupitan ni Anton, lalo na ang tungkol sa kanyang sariling karanasan sa ospital noon, pumayag siyang magbigay ng key-notarized, detailed written statement tungkol sa pagtatangka ni Anton na mag-stage ng isang medical accident sa kanyang panganganak ilang taon na ang nakakaraan. Ang kanyang pahayag ay magsisilbing isang krusyal na ebidensya na nagpapatunay sa walang awang pag-ugali ni Anton. Ang gabi bago ang aking operasyon ay napakatahimik. Humiga ako sa tabi ni Anton na tila tulog na tulog. Niyakap niya ako, ang kanyang bisig ay mahigpit. Matulog ka, mahal ko, bulong niya. Malaking araw bukas. Magiging maayos ang lahat. Simula na ng ating bagong buhay. Niyakap ko rin siya, ipinikit ang aking mga mata. Sabi ko, ang aking boses ay isang bulong lamang. Alam kong magiging maayos ang lahat. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang kanyang bagong buhay, puno ng yaman at kalayaan, pagkatapos kong mamatay. Ngunit sa aking isipan, nakikita ko ang aking bagong buhay, malayo sa kanya, kasama ang aking mga anak, at malaya sa kanyang kasamaan. Nakahiga ako sa tabi ng halimaw, ngunit hindi na ako natatakot. Ang takot ay matagal nang nawala, napalitan ng isang kakaibang awa. Awa para sa kanya, sa kanyang kasakiman na bumulag sa kanya. Kinalkulan niya ang lahat, bawat detalye, bawat galaw, ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang variable. Hindi niya kailanman inisip na ang isang ina, kapag nasaktan ay kayang lumaban. Hindi niya kailanman inisip na ang isang mahinang asawa ay kayang maging isang lobo. Huwag maliitin ang isang ina. Ang umaga ng operasyon ay dumating, malamig at tahimik,
Ngunit para sa akin, ito ang umaga ng katarungan. Bago ako umalis ng bahay, hinalikan ko ang aking natutulog na si Marco. Tahimik akong bumulong ng paumanhin at nangako sa kanya na poprotektahan ko siya, anuman ang mangyari. Ang bawat tibok ng puso ko ay para sa kanya at sa sanggol na aking dinadala. Pagdating namin sa F.E. Gabriel's Medical Center, sinalubong kami ni na Anton at Aling Celia. Nagpapanggap pa rin sila, nagtatago sa likod ng maskara ng pag-aalala. Ngumiti sa akin si Anton, puno ng kumpiyansa, at nagsalita tungkol sa isang magandang kinabukasan, sa kanilang bagong buhay na puno ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa aking mga mata, nakita ko ang kanilang pagbagsak. Ang kanilang mga ngiti ay tila basag na salamin, at ang kanilang mga mata ay salamin ng kasakiman. Pumasok ako sa operating room. Ang malamig na simoy ng hangin ay humaplos sa aking balat. Ang bawat instrumentong medikal ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nagbigay sa akin si Dr. Reyes ng isang nakapagpapatatag na tingin, isang lihim na senyas na ang lahat ay handa na. Humiga ako sa operating table, ang aking puso ay kalmado, ang aking isipan ay matatag. Lumapit si Dr. Garcia, ang anesthesiologist. Ang kanyang mga mata ay tuso at malupit, na tila mga mata ng isang mga ngaso na nakikita ang kanyang biktima. Ngumiti siya sa akin, isang peking ngiti na puno ng dilim, bago niya sinimulan ang pag-inject ng gamot. Ipinikit ko ang aking mga mata, alam kong ang likido na dumadaloy sa aking ugat ay ang laso na nilaan para sa akin, ang pampatulog na magdadala sa akin sa kamatayan. Nang magising ako, ang unang narinig ko ay ang isang malakas na iyak ng sanggol. Si Sofia. Ipinanganak siya. Ang kanyang iyak ay musika sa aking pandinig, isang patunay na nagtagumpay ako sa unang bahagi ng laban. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Agad na lumapit si Dr. Garcia, ang kanyang boses ay nagmamadali at puno ng pagkukunwari. May mild respiratory distress ang sanggol, sabi niya. Ang kanyang tinig ay maihalong pagkabahala na hindi totoo. Kailangan siyang dalhin agad sa NICU para sa bone marrow extraction. 2 nurse niya ang lumapit, handa nang kuhanin si Sofia. Ngunit agad silang pinigilan ni Dr. Reyes. Buong lakas siyang umalma. Walang anumang problema sa sanggol, mariin niyang sabi. Siya ay malusog at walang anumang sintomas ng distress. Hindi siya maaaring ilabas dito ng walang pahintulot. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad na nagbigay ng pag-asa sa akin. Nang mapagtanto ni Dr. Garcia na nabigo ang kanyang unang plano, mabilis siyang nagbago ng taktika. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkairita. Ang pasyente, sabi niya, ang kanyang tinig ay biglang nagbago. May anaphylactic reaction siya. Bumababa ang kanyang blood pressure. Sinenyasan niya ang isa sa kanyang mga nurse na i-inject ang epinephrine, ang nakamamatay na laso na nilayon upang tapusin ang aking buhay. Ang karayom ay ilang pulgada na lang ang layo sa aking braso. Ngayon na magtatapos ang lahat. Ngayon na magsisimula ang aming tagumpay. Sa sandaling iyon, ang pinto ng operating room ay bumukas ng malakas, tila giniba. Isang grupo ng mga armadong SB at VP officer ang pumasok, ang kanilang mga baril ay nakatutok. FG, walang gagalaw, sigaw ng pinuno ng grupo, ang kanyang tinig ay umalingaw sa buong silid. Isang detective ang nanguna, sinusundan ni Atchoy. Klara na maihawak na tablet. Sa screen ng tablet, kitang-kita ang live footage ng lahat ng nangyari. Ang bawat galaw ni Dr. Garcia, ang kanyang mga utos, ang pagtatang kanyang patayin ako at kuhanin si Sofia. Walang makakatakas. Si Dr. Garcia at ang kanyang mga kasamahan ay agad na inaresto, walang kawala. Sa labas ng operating room, narinig namin ang sigaw at pagkataranta. Sina Anton at Aling Celia, na inakalan nilang sila ang magwawagi, ay tumakbo papalapit, puno ng pagkabahala. Ngunit huli na ang lahat. Sinalubong sila ng mga dinggi at youth officers.
Inaresto sila dahil sa conspiracy to commit murder and insurance fraud. Ipinakita sa kanila ang lahat ng ebidensya, ang 800 milyong insurance policy, ang recording ng kanilang usapan, ang mga peking medical records. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Nakahandusay si Aling Celia sa sahig, umiiyak at sumisigaw. Hindi. Perpekto ang plano ko. Bakit? Ang kanyang mga salita ay puno ng matinding galit at pagkabigo. Tumingin sa akin si Anton, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at pagkamuhi. Maria, ikaw niloko mo ako. Paano mo nagawa ito sa akin? Tinitigan ko siya, ang aking boses ay malinaw at malakas, isang tinig ng katarungan. Hindi kita niloko, Anton. Ang iyong sariling kasakiman at kalupitan ang sumira sa iyo. Ang iyong mga kasinungalingan ang nagpabagsak sa iyo. Hindi ako kailanman naging manika mo. Kinalagkad si Anton ng mga pulis, patuloy na sumisigaw ng mga pagbabanta. Ngunit hindi ko na siya narinig. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Sofia, na hawak ni Dr. Reyes. Bumuhos ang aking mga luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galak, ginhawa at kalayaan. Tapos na ang bagyo. Nagsisimula na ang bagong araw. Ang kaso ay nagdulot ng malaking ingay sa buong Pilipinas. Sumambulat ang balita sa lahat ng pahayagan at telebisyon. Ang imperyo ng pamilya de Guzman ay gumuho, ang kanilang reputasyon ay nadurog. Si Anton ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong, habang si Aling Celia ay nakulong ng 25 taon. Sina Dr. Garcia at ang kanyang mga kasabwat ay nakatanggap din ng mahabang pagkakakulong. Ang hustisya ay natupad. Ako at si Sofia ay inilipat sa isang ligtas na lugar. Pinangalanan ko ang aking anak na Sofia, na ang ibig sabihin ay karunungan, umaasang ang kanyang buhay ay laging puno ng kapayapaan at kaalaman. Nagbitiw si Dr. Reyes sa F.E. Gabriels, at binuksan niya ang sarili niyang maliit na klinika, kung saan siya ay nagtatrabaho ng tapat at may pagmamahal sa kanyang propesyon. Si Atty. Lara ay nagpatuloy sa kanyang karera bilang isang tapat at matapang na abogado, na laging handang ipaglaban ang katotohanan. Si Marco, ang aking panganay, ay na-diagnose na may severe beta thalassemia. Ngunit salamat sa mga donasyon mula sa komunidad at sa National Marrow Donor Program, natagpuan namin ang isang perpektong donor. Matagumpay ang kanyang bone marrow transplant. Unti-unti siyang gumaling, ang kanyang balat ay nagkaroon ng kulay, at muli siyang nakatakbo at nakapaglaro sa labas, puno ng sigla. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Ibinenta ko ang townhouse at ang lahat ng mamahaling gamit na binili ni Anton. Malaking bahagi ng pinagbentahan ay idinonate ko sa mga charity na tumutulong sa mga batang may sakit. Bumili ako ng isang maliit at simpleng bahay sa labas ng syudad, na may hardin na puno ng mga bulaklak. Bumalik ako sa aking pagkahilig sa pagsusulat. Habang pinagmamasdan ko ang aking 2 anak na masayang naglalaro sa hardin, bumuhos ang aking mga luha, ngunit ngayon, ito ay luha ng puro, walang halong kaligayahan. Wala akong nawala. Sa katunayan, nakuha ko ang lahat. Ang aking kalayaan, ang aking kapayapaan, at higit sa lahat, ang aking 2 malusog at lumalagong mga anak, ang pagmamahal, Aling Celia, ay hindi maaaring itayo sa kasinungalingan at kapahamakan. Ang iyong bulag na pagmamahal at pagkontrol sa iyong anak at apo ay sumira sa iyo. Kahit ang pagmamahal sa apo ay may hangganan, at hindi ito kailanman dahilan para gumawa ng krimen. Ang tunay na pamilya ay itinayo sa tiwala at respeto, hindi sa kasinungalingan at manipulasyon. Anton, ang iyong kasakiman at pagwawalang bahala sa pagmamahal ay nagpabagsak sa iyo. Ang pagmamahal, tiwala, at buhay ay hindi mga bagay na dapat samantalahin, kundi mga mahalagang biyaya na dapat pahalagahan. Ang iyong paghamak sa mga kababaihan ay ang iyong kapahamakan. Si Marco at Sofia ay lalaki na may isang kwento ng pighati,
Ngunit matututunan nila ang halaga ng katotohanan at tunay na pagmamahal. Ako, si Maria, ay hindi naghiganti dahil sa put. Naghiganti ako para sa katarungan at para protektahan ang aking mga anak. Ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay pakikipagsabuatan. Ang hustisya ay mabagal, ngunit tiyak. Ang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Ano ang inyong palagay sa mga naging desisyon ni Maria? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Binabasa ko ang bawat isa sa inyo. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o nakapagpukaw ng inyong damdamin, huwag kalimutang mag-like, i-share sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama rin ito, at mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka ikaw na mismo ang magiging bida o ang magbubunyag ng katotohanan.